Isang pirasong papel lang pala ang halaga ng 10 taon kong pagtitiis. Habang pinapaltos ang kamay ko sa pagluluto para sa kanila, narinig ko ang hatol ni Marco. Doble ang insurance payout pag namatay siya bukas. Isang sampal ng katotohanan. Ngunit nagkamali kayo. Gising na ang asawang inakala ninyong tanga. Tapos na ang pagiging martir. Sino nga ba ang tunay na demonyo sa likod ng banal na mukha? Doble ang insurance payout kapag bumagsak siya sa bangin bukas. Ang boses na yon ni Marco, na dati ay tila musika sa pandinig ni Trinidad, ay biglang naging parang lason na unti-unting lumalason sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng malakas na hagupit ng ulan, sa bubungan ng kanilang lumang garahe, ang bawat salitang binitawan ng kanyang asawa ay tila matutulis na karayom na bumaon sa kanyang puso. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay biglang naging kasing lamig ng yelo kahit na ang usok mula sa niluluto niyang pansit ay yumayakap pa sa kanyang katawan. Nakatayo si Trina sa loob ng kanilang maliit at masikip na kusina. Ang kanyang mga daliri ay namumula at may mga paltos pa dahil sa tilamsik ng kumukulong mantika. Isang sakripisyong tiniis niya para lamang maihanda ang mga kahon ng pagkaing ipamimigay nila sa simbahan bukas. Ito ang kanilang ika-10 taon bilang mag-asawa. Isang anibersaryong inakala niyang puno ng pasasalamat sa Diyos dahil sa mga biyaya at bagong kontrata ni Marco. Ngunit sa likod ng pintong kahoy na naghihiwalay sa kusina at garahe, ang katotohanan ay mas masahol pa sa anumang bangungot. Mas mabuti ng isang babae ang mawala kaysa masira ang pangalan ng pamilya natin. Ang tugon ni Doña Esperanza, ang biyena ni Trina, na palaging may hawak na rosaryo, ngunit may dila na kasing talim ng labha. Naririnig ni Trina ang kalansing ng mga kagamitan sa sasakyan, ang tunog ng metal na nagkikiskisan na tila nagbabadya ng kamatayan. Siguraduhin mong hindi gagana ang preno, Marco. Kailangan nating magmukhang aksidente ang lahat. You know how important this is for our reputation. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila mabigat na pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang mga pangarap. 10 taon. 10 taon niyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang sahod mula sa night shift sa terminal, at ang kanyang buong pagkatao para sa pamilyang ito. Tiniis niya ang bawat gaslighting ni Marco, ang bawat panunumbabat na kung wala ang mga Villarreal, ay baka namamasukan pa rin siya bilang katulong. Palagi niyang iniisip na ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging isang mabuting asawa, na ang bawat pasa sa kanyang damdamin ay tanda ng kanyang katapatan. Unti-unting bumitaw ang kanyang mga kamay sa sandok na hawak niya. Ang metal na kagamitan ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang matunog na ingay na bumasag sa katahimikan ng kusina. Ngunit tila hindi ito narinig ni na Marco sa labas dahil sa ingay ng bagyo. Napahawak si Trina sa gilid ng lababo, ang kanyang tuhod ay nanginginig at tila hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa usok ng niluluto, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Naalala niya ang bawat salita ni Marco noong mamatay ang kanyang ama, ang mga pangakong poprotektahan siya at hinding-hindi pababayaan. Ngunit ngayon, ang proteksyong yon ay napalitan ng isang malamig na plano ng pagpatay para lamang sa pera. Isang pirasong papel, isang kontrata ng insurance. Iyon lang pala ang halaga ng isang Trinidad Salvacion sa buhay ng lalaking tinawag niyang mundo. Ang sakit ay hindi lamang nasa kanyang puso. Naramdaman niya ito sa bawat hibla ng kanyang kalamnan, isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang pahid ng langis. Is it done? Tanong muli ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Opo, ma. Putol na ang kable. Pagdating niya sa zigzag sa Antipolo bukas ng umaga, wala na siyang kawala. Sagot ni Marco sa tono na
Tila ba pinag-uusapan lang nila ang negosyo o ang ulam para sa hapunan. I'll make sure she drives the SUV tomorrow para siguradong diretso siya sa bangin. Nanigas ang buong katawan ni Trina. Ang hangin na lumalabas sa kanyang bibig ay tila naging usok ng pait. Paano nagagawang sikmuraan ng isang ina na utusan ng kanyang anak na pumatay? Paano nagagawang ngumiti ni Marco sa kanya tuwing gabi habang ang nasa isip pala nito ay ang kanyang libing? Ang bawat I love you at salamat sa pag-aalaga, Hon, ay tila mga laso na ipinakain sa kanya sa loob ng isang dekada. Dahan-dahang lumapit si Trina sa hapagkainan kung saan nakalagay ang malaking kutsilyo na ginamit niya sa paghihiwa ng mga gulay. Ang malamig na hawakan nito ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas, isang uri ng lakas na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kawalan ng pag-asa. Hindi ito galit na gustong pumatay, kundi galit ng isang taong nalaman na ang lahat ng kanyang isinakripisyo ay itinuring lamang na basura. Ang pintuan mula sa garahe ay dahan-dahang bumukas. Ang pag-inggit ng mga bisagra nito ay tila isang babala ng paparating na panganib. Pumasok si Marco, basang-basa ng ulan. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pekeng pagod. Ngumiti siya kay Trina, ang parehong ng ngiti na ginamit niya para amuin ito sa tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Hon, bakit gising ka pa? Masyado ka namang nagpapagod para sa donasyon na yan, sabi ni Marco habang lumalapit sa kanya. Tila walang anuman. Tila hindi siya galing sa pagputol ng preno ng sasakyang papatay sa kanyang asawa. Sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Trina, ngunit bahagyang umiwas ang babae. Ang kutsilyo ay mahigpit pa ring hawak ng kanyang nanginginig na kamay sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Trina ng diretso sa mga mata ni Marco. Sa sandaling iyon, hindi na ang mapagmahal na asawa ang nakikita niya, kundi isang estranghero na may maitim na balak. Gustong sumigaw ni Trina. Gustong itanong kung bakit, kung saan siya nagkamali, kung hindi pa ba sapat ang 10 taon ng pagiging martir. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang bulong na halos malunod sa tunog ng kidlat sa labas. Marco, gaano ba kahalaga sa iyo ang buhay ko? Napatitig si Marco sa kanya. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang nakakalitong tingin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang bundok, habang ang anino ni Doña Esperanza ay makikita ring nakatayo sa may pintuan, naghihintay, nagmamasid, at tila handang pumatay gamit ang kanilang mga titig. Hindi makatulog si Trina sa gabing iyon. Ang bawat patak ng oras na dumadaan sa katahimikan ng kanilang silid ay parang matalim na punyal na dahan-dahang sumisira sa kanyang kaluluwa. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Marco. Ang kanyang paghinga, tahimik at regular, tila hindi nagbabadya ng anuman maliban sa kapayapaan. Ngunit alam ni Trina, sa kabila ng lahat ng iyon, siya ang lalaking ilang oras na ang nakalipas ay may binuong plano upang pahirapan at tuluyang mawala siya sa mundong ito. Pinagmasdan ni Trina ang mukha ng kanyang asawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang mukhang iyon na dati ay simbolo ng kanyang kaligtasan, ngayon ay naging mukha ng isang halimaw na nagtatago sa likod ng maskara ng pag-ibig. Nang sumapit ang madaling araw, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana. Ngunit hindi ito nagdala ng pag-asa kay Trina. Para sa kanya, ang bawat sinag ng liwanag ay tila hatol ng kamatayan. Naririnig niya ang marahang paggalaw ni Doña Esperanza sa labas ng silid, ang kalansing ng mga tasa ng kape na tila isang ritual bago ang isang sakripisyo. Hon, gising na! Kailangan mo nang ihatid ang mga pansit sa simbahan? Malamig na sabi ni Marco habang hinahaplos ang buhok ni Trina. Ang haplos na yon ay nagdulot ng kilabot sa balat ng babae. Masyado kang napagod kagabi.
Pero alam kong ayaw mong mabigo ang mga tao sa parokya. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Medyo madulas ang daan dahil sa ulan kagabi. Halos hindi makapagsalita si Trina. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila may kasamang bubog. Salamat, Marco. Mag-iingat ako. Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya sa asawa. Isang ngiting naglalaman ng lahat ng hapdi at pagtatraydor na nararamdaman niya. Pagbaba niya sa kusina, sinalubong siya ni Doña Esperanza na may dalang baso ng mainit na gatas. Inumin mo muna ito, Trina. Mahaba ang biyahe mo pa Antipolo. Kailangan mo ng lakas. Ang boses ng matanda ay puno ng huwad na pagkalinga, habang ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing ito na ang huling pagkakataong magkikita sila. Hindi ininom ni Trina ang gatas. Sa halip, dinala niya ang mga kahon ng pansit sa SUV, ang sasakyang alam niyang wala ng preno. Habang hawak niya ang manibela, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang mga palad. Ang bawat pag-andar ng makina ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang sariling libing. Habang papalayo siya sa kanilang bahay, nakita niya sa side mirror ang kanyang asawa at biyenan na nakatayo sa gate. Kumakaway ng may mga ngiting kasing talim ng kumpit. Nagsimulang umakyat ang sasakyan sa zigzag na daan patungong Antipolo. Ang ulap sa paligid ay mababa at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng nilutong pansit sa likod. Sa bawat kurbada, ang takot ni Trina ay lalong tumitindi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa papalapit na panganib. Nang marating niya ang pinakamatarik na bahagi ng Deo, sinubukan niyang apakan ng preno upang pabagalin ang sasakyan. Walang nangyari. Ang pedal ay lumubog hanggang sa sahig ng sasakyan ng walang anumang paglaban. Ang kanyang hininga ay naputol. Sinubukan niyang muling apakan ng preno ng mabilis, ng paulit-ulit, ngunit ang sasakyan ay patuloy na bumibilis pababa sa dulas ng kalsada. Ang bawat pag-ikot ng manibela ay nagiging mas mahirap habang ang SUV ay tila nagkakaroon ng sariling buhay. Sa harap niya ay ang malalim na bangin. Ang mga puno sa ibaba ay tila mga kamay na naghihintay na saluhin ang kanyang pagkawasak. Diyos ko, tulungan niyo po ako, bulong ni Trina habang ang luha ay tuluyan ng pumatak. Sa sandaling iyon, hindi siya pumili na mamatay. Hindi niya hahayaang magwagi ang kasamaan ni Marco. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, iniwas niya ang sasakyan sa gilid ng bangin at itinutok ito sa isang malaking tumpok ng buhangin at mga gamit sa konstruksyon sa gilid ng daan. Ang pagtama ng sasakyan sa buhanginan ay nagdulot ng isang matinding pagyanig na tila nagpatigil sa mundo. Ang mga salamin ay nabasag at ang bawat bahagi ng metal ay dumaing dahil sa impact. Ang makapal na alikabok ay bumalot sa paligid at ang amoy ng nasusunog na goma ay naging kasing pait ng kanyang nararamdaman. Sa loob ng wasak na sasakyan, nakadikit ang ulo ni Trina sa manibela. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim habang ang dugo ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang noo. Sa gitna ng kanyang kalabuan, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isang anino ng isang babae ang lumitaw sa gitna ng sikat ng araw. Ang babae ay may suot na simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-unawa. Dahan-dahan itong lumapit kay Trina at hinawakan ng kanyang kamay na nanginginig pa rin. "Huwag kang matakot," bulong ng babae. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagdadala ng babala mula sa kabilang mundo. "Hindi ka nag-iisa. Ginawa niya rin ito sa kanyang 10 taon na ang nakalilipas." Napaangat ang tingin ni Trina. Pilit na inaaninag ang mukha ng estranghero. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila naglaho sandali dahil sa tindi ng kanyang narinig. "Sino ka?" Mahinang tanong niya. Tumingin ang babae sa malayo. Sa direksyon
kung saan matatagpuan ang bangin na dapat ay naging huling hantungan ni Trina. Ako si Luz, at ang kwintas na suot mo, pag-aari iyon ni Elena, ang unang asawa ni Marco na hindi pinalad na makaligtas sa preno na pinutol sa parehong daang ito. Ang mundo ni Trina ay tuluyang gumuho. Ang bawat piraso ng kanyang buhay ay tila naging abo sa harap ng katotohanang siya ay bahagi lamang ng isang paulit-ulit na siklo ng kasamaan. Ang kanyang pagkakaligtas ay hindi lamang isang himala. Ito ay simula ng isang madugong paghahanap para sa katarungang matagal nang ibinaon sa limot. Buhay ka? Salamat sa Diyos. Buhay ka. Ang mga salitang yon ni Marco ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng malamig na gabi. Habang nakatayo si Trina sa pintuan ng kanilang bahay, basang-basa ng ulan at balot ng puting benda ang kanyang noo. Nakita niya ang panandaliang pagkagulantang sa mga mata ng kanyang asawa bago ito mabilis na napalitan ng huwad na kagalakan. Ang yakap ni Marco ay mahigpit, ngunit para kay Trina, ang mga bisig na yon ay tila mga galamay ng isang pugita na gustong sumakal sa kanyang hininga. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marco ay humahalo sa amoy ng gamot at dugo na kumakapit sa kanyang balat. Isang kombinasyong nagpabaligtad sa kanyang sikmura. Sa loob ng sala, nakatayo si Doña Esperanza. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang paboritong rosaryo. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato, at ang kanyang mga mata ay tila sumusuri sa bawat galos at bawat hibla ng buhok ni Trina. Walang bakas ng luha o tunay na pag-aalala sa mukha ng matanda, kundi isang malalim na pagdududa kung paano nakabalik ang babaeng dapat ay nakahimlay na sa ilalim ng bangin. Ano ang nangyari, Trina? Sabi ng mga pulis, nawalan daw ng preno ang sasakyan. Tanong ni Marco habang dahan-dahang inaalalayan si Trina patungo sa sopa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ang uri ng pag-aalala na nakasanayan ni Trina sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayon ay narinig niya ang tunay na tono nito. Ang tono ng isang mangingisda na tinitingnan kung nakawala ba ang isdang nasa kanyang lambat. Ipinikit ni Trina ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ni Luz at ang babala tungkol kay Elena. Nararamdaman niya ang bigat ng kwintas na suot niya, ang alahas, na naging mantsa ng kamatayan ng unang asawa ni Marco. Alam niyang sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kung gaano siya kahusay magpanggap. Hindi ko alam, Marco. Mahinang simula ni Trina, ang kanyang boses ay nanginginig at tila puno ng takot. Ang huling natatandaan ko lang ay ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan at ang malakas na impact sa buhanginan. Pagkatapos niyon, nagising na lang ako sa ospital. Wala na akong ibang maalala. Kahit ang gabi bago ang aksidente, tila ba isang malaking bakante sa isip ko. Nakita ni Trina ang bahagyang pagluwag ng mga balikat ni Marco. Isang mabilis na sulyap ang ipinasa nito kay Doña Esperanza. Isang sulyap na puno ng relief. Inakala nilang ang pagkabagok ng ulo ni Trina ay nagbura sa katotohanang narinig niya sa garahe. Inakala nilang ligtas na ang kanilang lihim. Ganyan talaga ang epekto ng trauma, iha. Singit ni Doña Esperanza habang lumalapit. Ang kalansing ng kanyang mga alahas ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Ang mahalaga ay nandito ka na at huwag mong kakalimutan, Marco ang nagbayad ng lahat ng bill mo sa ospital. Kung wala ang asawa mo, baka kung saan ka na pinulot. Napakalaki ng utang na loob mo sa kanya, Trina. Huwag mo sanang kakalimutan yan, kahit pa sabihing nawalan ka ng alaala. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang kadenang muling ibinibilibid sa leeg ni Trina. Ang konsepto ng utang na loob na palaging ginagamit na sandata laban sa kanya. Tumingin si Trina sa kanyang mga kamay na may mga kalos at pasa. Ang hapdi ng mga sugat na yon
ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng katotohanang ang mga taong tinuring niyang pamilya ay ang mga taong bumitay sa kanyang kinabukasan. "Magpahinga ka na muna, Hon. Ako na ang bahala sa lahat," sabi ni Marco, sabay halik sa noo ni Trina. Ang halik na yon ay naramdaman ni Trina na kasing lamig ng isang patay. Nang maiwan si Trina sa kanilang silid, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang maputlang mukha, ang malulungkot na mata, at ang kwintas ni Elena. Hinawakan niya ang pendant nito at sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang isang malamig na hangin na yumakap sa kanya. Hindi na siya ang mahinang si Trina na sunod-sunuran. Sa ilalim ng kanyang maskara ng pagkalimot, ang kanyang galit ay unent-unting nagiging isang matalas na plano. Binuksan niya ang cabinet ni Marco nang walang nililikhang ingay. Sa kailaliman ng mga nakatuping damit, may nakita siyang isang maliit na folder. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang insurance policy ito na may pangalan niya. Ngunit ang petsa ng pagkakagawa ay 2 linggo pa lamang ang nakakalipas. At ang nakalagay na beneficiary, hindi ang kanyang pamilya, kundi ang isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, narinig niya ang tunay na marahang pag-ikot ng doorknob ng kanilang silid. Ang anino ni Doña Esperanza ay humaba sa ilalim ng pinto. Tila isang halimaw na nagmamasid kung ang kanyang biktima ay tunay ngang natutulog o nagpanggap lamang. Mabilis na ibinalik ni Trina ang folder at humiga sa kama. Pilit na pinatitibay ang kanyang paghinga habang ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at naramdaman ni Trina ang malamig na titig ng kanyang biyenan na nakatuon sa kanya sa gitna ng kadiliman. Ang tanging tanong na naiwan sa isip ni Trina habang nakapikit ang kanyang mga mata ay, hanggang kailan niya kayang panindigan ang kasinungalingang ito bago siya muling itulak ng mga Villarreal sa bingit ng kamatayan. Ang umaga sa mansyon ng mga Villarreal ay tila balot ng isang makapal at invisible na hamog. Kahit na sumisikat ang araw, ang bawat sulok ng bahay ay nananatiling malamig at puno ng mga aninong tila nagmamasid. Sa loob ng silid-kainan, ang tunay na marahang kalansing ng kutsara sa porselanang tasa ay ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan. Nakaupo si Trina sa harap ng kanyang agahan, ngunit ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging buhangin sa kanyang bibig. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Marco, maayos ang suot, mabango, at may ngiting tila ba siya ang pinakamabait na asawa sa buong mundo. "Hon, parang hindi mo naman ginalaw ang pagkain mo. Masama pa ba ang pakiramdam mo?" Ang boses ni Marco ay puno ng malambing na pag-aalala. Ang uri ng boses na ginamit niya noong nililigawan pa lamang niya si Trina sa terminal ng bus. "Medyo nahihilo lang ako, Marco. Sabi mo nga baka dahil ito sa trauma." Mahinang sagot ni Trina, pilit na pinananatili ang kanyang papel bilang isang biktima na walang malay. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa kanyang sariling palad upang pigilan ang panginginig. Dahan-dahang tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Trina. Isang haplos na dapat sana ay nagbibigay ng kalinga. Ngunit para kay Trina ay tila ba isang pagtatangka na suriin kung gaano karupok ang kanyang mga buto. "Kaya nga kailangan mo ng pahinga. Alam mo, nag-aalala rin si Mama. Sabi niya, baka raw masyado kang naging paranoid nitong mga nakaraang buwan. Bago ang aksidente. Baka raw ang pagkaputol ng preno ay isang senyales na hindi mo na kaya ang stress." Nararamdaman ni Trina ang mabilis na pagtaas ng kanyang dugo. Sinisimulan na ni Marco ang kanyang laro,
ang dahan-dahang pagpapaduda sa kanya sa sarili niyang katinuan. Ang gaslighting na ito ay isang sining na perpektong natutunan ni Marco sa loob ng 10 taon. Paranoid? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Trina. Pilit na pinatutunog na inosente ang kanyang boses. Wala hon. Ang ibig ko lang sabihin, baka nakakalimutan mo na ang mga gamot na iniinom mo para sa anxiety mo noon. Baka iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay may mga nangyayaring hindi maganda. Sabi ni Marco habang dahan-dahang kumukuha ng ilang dokumento mula sa kanyang briefcase. Dahil dito, naisip ko na mas mabuting ayusin na natin ang mga papeles para sa kinabukasan mo. Para kung sakaling may mangyari ulit, hindi ka mahihirapan. Inilatag ni Marco ang mga papel sa harap ni Trina. Isang ballpen ang inilagay niya sa tabi ng mga dokumento. Ang tunay na mahinang pagtama ng plastik sa kahoy na mesa ay tila isang hudyat ng bitay. Ano ito? Tanong ni Trina. Kailangan lang nating i-update ang insurance mo at ang joint account natin. Alam mo naman, utang na loob ko sa pamilya mo na protektahan ka. Noong mamatay ang tatay mo, ipinangako ko sa kanya na hinding-hindi ka maghihirap. Sign this, Hon, para ito sa seguridad mo. Isipin mo na lang na ito ay para sa katahimikan ng isip nating lahat. Napatingin si Trina sa mga dokumento. Ang mga salitang legal ay tila mga langgam na nagkakagulo sa papel, ngunit isang bahagi ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang insurance policy ito na may napakataas na premium at ang petsa ng coverage ay nagsimula eksaktong 3 araw bago ang kanyang aksidente. Habang hawak ni Trina ang ballpen, naramdaman niya ang presensya ni Doña Esperanza na nakatayo sa may hamba ng pinto. Ang matanda ay nakamasid. Ang kanyang mga mata ay walang kurap. Tila isang lawin na naghihintay na pumirma ang kuneho sa sarili nitong hatol. Sige na, Trina. Pirmahan mo na yan para matapos na tayo sa mga ganyang bagay. Huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo si Marco. Napakarami na niyang ginawa para sa'yo. Sabi ni Doña Esperanza, ang boses ay kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Tumingin si Trina kay Marco at pagkatapos ay sa dokumento. Sa sandaling iyon, isang matinding pagnanais na isampal ang mga papel na yon sa mukha ng asawa ang naramdaman niya. Ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis. Sa isang dahan-dahang galaw, pinirmahan niya ang mga dokumento. Ang bawat guhit ng ballpen ay tila isang sugat sa kanyang puso. Nang makuha ni Marco ang mga papel, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mukha. Hinalikan niya si Trina sa pisngi. Isang halik na naramdaman ng babae na kasing lagkit ng lason. Salamat, Hon. Magpahinga ka na muna sa taas. Aalis lang ako para asikasuhin ito sa opisina. Nang makaalis si Marco, naiwan si Trina sa sala kasama si Doña Esperanza. Ang matanda ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang baba. Inangat ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga paningin. Matalino ka, Trina. Alam mo kung paano sumunod. Bulong ng matanda. Ngunit tandaan mo ito. Sa bahay na ito, ang mga lihim ay nananatiling lihim at ang mga taong nakakalimot sa kanilang utang na loob ay karaniwang nakakalimutan din ng tadhana. Pag-alis ni Doña Esperanza, mabilis na pumanhik si Trina sa itaas. Pumasok siya sa silid ni Marco at muling hinalughog ang drawer na tinitingnan niya kagabi. Sa pagkakataong ito, may nahanap siyang isang lumang sobre na nakatago sa ilalim ng lining ng drawer. Nang buksan niya ang sobre, ang kanyang hininga ay tuluyang naputol. Isang policy ito na may pangalan ni Elena, ang unang asawa. Ang petsa ng kamatayan ni Elena ay nakatatak sa papel at ang halaga ng insurance na nakuha ni Marco ay halos kapareho ng halagang makukuha niya ngayon kay Trina. Ngunit may isang detalye na nagpatindig ng balahibo ni Trina. Sa likod ng papel, may isang maikling sulat kamay na tila minadali. Hindi ito aksidente. Kung mababasa mo ito, tumakbo ka na.
Bago pa man makahuma si Trina, narinig niya ang tunay na marahang pag-ikot ng lock sa pinto ng kanyang silid. Mula sa labas, narinig niya ang boses ni Marco. Hindi na ang malambing na boses kanina, kundi isang boses na puno ng malamig na otoridad. Hon, nahanap mo ba ang hinahanap mo? Akala ko ba wala kang maalala? Ang bawat tibok ng puso ni Trina ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Hawak pa rin niya ang lumang sobre. Ang papel na naglalaman ng lihim ni Elena ay tila naging kasing init ng baga na pumapaso sa kanyang palad. Nang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang anyo ni Marco, ang hangin sa loob ng kwarto ay tila biglang naglaho. Nakatayo ang kanyang asawa sa may pinto. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalutan ng anino at ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na balisong na sumasaksak sa bawat kilos ni Trina. Wala akong hinahanap, Marco. Pilit na pinatatag ni Trina ang kanyang boses, kahit na ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng takot. Mabilis niyang isiningit ang sobre sa ilalim ng kanyang unan habang dahan-dahang tumatayo. Nagising lang ako na sobrang gulo ng isip ko. Pakiramdam ko, may mga bagay akong dapat maalala pero hindi ko mahuli. Sinubukan kong tingnan ang mga gamit natin. Baka sakaling may magbalik ng alaala ko. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang mabigat na banta. Huminto siya sa harap ni Trina at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga daliri ay bumaon ng bahagya sa balat ng babae. Hon, sinabi ko naman sa'yo, huwag mo nang pilitin. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang nakaraan ay puno lang ng sakit. Bakit mo pa gustong balikan ang mga bagay na nakalimutan na ng tadhana? Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang lamig na nagmumula rito ay sapat na upang magpatindig ng balahibo ni Trina. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatitigas na pagtitig, hinalikan ni Marco si Trina sa noo at lumabas ng silid ng hindi nagsasalita. Sa sandaling iyon, alam ni Trina na hindi na siya ligtas sa loob ng mansyong yon. Nang sumapit ang hapon, nagdahilan si Trina na kailangan niyang lumabas para lumanghap ng sariwang hangin. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa mga pasikot-sikot ng terminal ng bus, kung saan siya dating nagtatrabaho, nagawa niyang makalusot sa mapanuring mga mata ni Doña Esperanza. Nagtungo siya sa isang maliit at lumang karinderya sa gilid ng highway, kung saan naghihintay si Luz. Ang karinderya ay puno ng amoy ng nagigisang bawang at usok mula sa mga dumaraang sasakyan. Doon, sa isang sulok na malayo sa mga tao, nakaupo si Luz. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at pait. Nang makita niya si Trina, ang kanyang mga mata ay agad na napako sa kwintas na suot nito. Elena, bulong ni Luz. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ganyan-ganyan din ang itsura niya noong huli ko siyang makitang buhay. Maganda, puno ng pag-asa, pero unting kinakain ng takot. Umayos ng upo si Trina. Ang kanyang puso ay puno ng mga katanungan. Luz, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari kay Elena? Ano ang koneksyon ni Marco sa pagkamatay niya? Huminga ng malalim si Luz. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng tubig. Si Elena ay parang ikaw, Trina. Isang babaeng galing sa hirap na inakalang nakatagpo ng prinsipe kay Marco. Ginamit din ni Marco ang utang na loob para itali siya. Noong mamatay ang mga magulang ni Elena, si Marco ang sumagot sa lahat. Akala namin ay napakabait niya. Pero sa likod ng mga pinto ng mansyong yon, dahan-dahang pinatay ni Marco ang pagkatao ni Elena. Lagi niyang sinasabi na baliw si Elena, na wala itong kwenta kung wala ang mga Villarreal. Naramdaman ni Trina ang isang malalim na hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Luz ay tila isang salamin ng sarili niyang karanasan.
Noong malapit na silang mag-10 taon, nalaman ni Elena na bankrupt na ang kumpanya ni Marco. Pagpapatuloy ni Luz, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng takot. Gumawa si Marco ng insurance policy para kay Elena. Isang gabi, narinig ni Elena na nag-uusap sina Marco at Doña Esperanza tungkol sa isang aksidente sa daan. Sinubukan niyang tumakas, pero bago pa man siya makalayo, ang sasakyang dala niya ay nawalan ng preno sa eksaktong lugar kung saan ka muntik mamatay. Tumulo ang mga luha ni Trina, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng hindi niya kailanman nakilala, ngunit naging kapatid niya sa dusa. Bakit walang nagsumbong? Bakit walang nakahuli sa kanya? Dahil si Marco ay magaling maglinis ng bakas, Trina. At si Doña Esperanza, ang babaeng yon ang utak sa likod ng bawat kasalanan. Ginamit nila ang impluwensya at pera para gawing simpleng aksidente ang lahat. At ngayon, ikaw ang susunod na biktima. Inabot ni Luz ang kamay ni Trina at may inilagay na isang maliit at kalawanging susi. Iyan ang susi sa isang lumang locker sa terminal. Doon itinago ni Elena ang mga ebidensyang nakolekta niya bago siya mamatay. Hindi niya ito nadala dahil sa pagmamadali. Hanapin mo yon, Trina. Iyon na lang ang tanging paraan para mabigyan ng katarungan si Elena at para mailigtas mo ang sarili mo. Nang bumalik si Trina sa mansyon, ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa paligid. Habang paakyat siya sa hagdan, nakita niya si Doña Esperanza na nakatayo sa tuktok. Hawak ang kanyang rosaryo. Ang anino nito ay tila isang higanting gagamba na naghihintay sa kanyang biktima. Saan ka nanggaling, Trina? Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kumpit na bumabaon sa katahimikan. Naglakad-lakad lang po, ma. Sagot ni Trina. Pilit na itinatago ang susi sa loob ng kanyang palad. Dahan-dahang bumaba si Doña Esperanza. Ang kalansing ng kanyang mga alahas ay tila isang babala. Huminto siya sa harap ni Trina at hinawakan ng kwintas na suot ng babae. Hinila ito ng bahagya hanggang sa maramdaman ni Trina ang pagsakal nito sa kanyang leeg. Napakaganda talaga ng kwintas na ito. Bagay na bagay sa'yo. Bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng kaluluwa ni Trina. Pero alam mo ba, ang mga bagay na pag-aari ng mga patay ay kadalasang nagdadala ng malas sa mga taong pilit na bumubuhay sa nakaraan. Mag-ingat ka, Trina. Baka ang susunod na aksidente ay hindi na sa kalsada mangyari. Ang pasasalamat ay isang utang na hindi kailanman nababayaran ng salapi, kundi ng mismong kaluluwa. Sa bawat gabi na lumilipas sa loob ng mansyong Villarreal, lalong nararamdaman ni Trina ang bigat ng kadenang bakal na nakagapos sa kanyang mga paa. Ang kadena ng utang na loob. Habang nakatitig siya sa kupas na larawan ng kanyang yumaong ama na nakalagay sa gilid ng kanyang kama, tila bumalik ang kanyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas. Sa araw kung kailan inakala niyang natagpuan niya ang kanyang tagapagligtas. Naalala niya ang amoy ng kandila at ang malungkot na paligid ng punerarya. Noong mga panahong iyon, ang tanging pamana ng kanyang ama ay ang malalaking utang sa mga taong nagbabanta nang kumuha sa kanilang maliit na bahay. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, dumating si Marco. Hindi ito ang Marco na nakikita niya ngayon. Ito ang Marco na may malambot na tinig, ang lalaking nag-abot ng tsekeng nagbayad sa lahat ng kanilang pinagkakautangan nang walang pag-aalinlangan. Hindi mo na kailangang mag-alala, Trina. Nandito na ako. Bulong ni Marco noon habang hinahaplos ang kanyang likod. Sa panahong iyon, ang mga salitang iyon ay tila pangako ng langit. Inakala ni Trina na pag-ibig ang dahilan ng kabutihang iyon, ngunit ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng kasalukuyan, napagtanto niya na iyon pala ang unang bayad para sa pag-angkin sa kanyang buong buhay. Ang bawat sentimong ibinigay ni Marco ay naging isang pako
na nagdiin sa kanya sa krus ng obligasyon. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang marinig niya ang tunay na marahang pagbukas ng pinto ng silid. Pumasok si Marco, hawak ang isang makapal na folder at may suot na mukhang pagod ngunit determinadong ekspresyon. "Hon, kailangan ko uli ang tulong mo," simula ni Marco habang nauupo sa tabi niya sa kama. Ang bigat ng kanyang pag-upo ay naging sanhi ng bahagyang paglubog ng kutsyon, isang pakiramdam na nagdulot ng kaba kay Trina. "May ilang dokumento pa tayong kailangang ayusin para sa investment na pinag-usapan natin. Isang special power of attorney lang ito para mapabilis ang pag-release ng mga pondo natin sa bangko." Tumingin si Trina sa mga papel. "Marco, kailangan ba talagang pirmahan ko ang lahat ng ito? Pakiramdam ko ay masyado na nating minamadali ang mga bagay-bagay." Ang lambing sa mga mata ni Marco ay biglang napalitan ng isang matigas na tingin. "Trina, nakakalimutan mo na ba? Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Noong kailangan ng pamilya mo ng tulong, hindi ako nagdalawang isip, di ba? Ngayon na ako naman ang may kailangan, mag-aalinlangan ka pa ba? Para sa atin din naman ito. Para sa anibersaryo natin." Ang paggamit ni Marco sa nakaraan ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Trina. Alam niya ang taktikang ito, ang iparamdam sa kanya na siya ay palaging may pagkukulang, na ang kanyang buong pagkatao ay isang pautang na kailangang bayaran hanggang sa huling patak ng kanyang luha. Bago pa makasagot si Trina, bumasag sa katahimikan ang matinis na tunog ng telepono sa ibabaw ng bedside table. Kinuha ni Marco ang telepono nang may pagkairita. Lumabas siya ng silid upang sagutin ang tawag, ngunit hindi niya tuluyang naisara ang pinto. Dahil sa kuryosidad at takot, dahan-dahang lumapit si Trina sa pintuan, pinipigilan ang bawat tunog ng kanyang paghinga upang makinig sa usapan sa labas. "Sabi ko naman sa'yo, ibibigay ko ang pera sa Lunes." Ang nanggigigil na bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay pununo ng desperasyon na hindi pa kailanman naririnig ni Trina. "Kailangan ko lang makuha ang pirma niya. Kapag na-release ang insurance payout at ang collateral sa bahay na ito, mababayaran ko na ang lahat ng utang ng kumpanya. Bigyan niyo lang ako ng 3 araw pa." Naramdaman ni Trina ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hindi lang pala insurance ang habol ni Marco. Pati ang bahay na itinuturing niyang kanlungan ay nakataya na rin sa mga maling desisyon at kasakiman ng kanyang asawa. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang kumpirmasyon na siya ay hindi asawa sa paningin nito, kundi isang asset na kailangang ibenta bago tuluyang lumubog ang barko. Mabilis na bumalik si Trina sa kama at nagkunwaring tinitingnan ang mga papel nang pumasok muli si Marco. Ang mukha nito ay maputla at may mga butil ng pawis sa noo kahit na malamig ang aircon sa loob ng silid. "Sino yon, Marco?" tanong ni Trina. Pilit na pinananatili ang kalmado sa kanyang tinig. "Wala, hon. Tungkol lang sa trabaho," sagot ni Marco habang pilit na ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin ng diretso kay Trina. "Pirmahan mo na ito, please, para matapos na ang lahat ng problema natin." Inabot ni Trina ang ballpen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya agad idinikit ang dulo nito sa papel. Tumingin siya kay Marco at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita niya ang isang taong desperado at mapanganib. "Marco, may itatago ka ba sa akin?" Ang tanong ni Trina na tila isang matalim na palaso na tumama sa gitna ng katahimikan. Bago pa makasagot si Marco, narinig nila ang tunay na malakas na kalabog ng gates sa labas, kasunod ng mga boses ng mga lalaking tila naghahanap ng kung sino. Ang presensya ng mga hindi kilalang tao sa labas ng kanilang mansyon ay nagdulot ng isang matinding tensyon na tila ba ang pader ng kanilang bahay ay unti-unti nang gumuguho. Tumingin si Marco sa bintana at lalong namutla. Mabilis niyang kinuha ang mga papel mula sa kamay ni Trina. Kahit na wala pang pirma ang mga ito. "Huwag kang lalabas, Trina. Manatili ka lang dito."
Ang utos ni Marco, bago siya mabilis na lumabas ng silid, iniwan ang kanyang asawa na muling nakakulong sa gitna ng kawalang katiyakan at papalapit na panganib. Habang nakikinig si Trina sa mga sigawan sa ibaba, naramdaman niya ang susing ibinigay ni Luz sa loob ng kanyang bulsa. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Kung hindi siya kikilos ngayon, ang kadena ng utang na loob ay magiging kadena na hihila sa kanya pababa sa libingan. Ang bawat hakbang ni Trina sa sementadong kalsada ng kanilang subdivision ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ramdam niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi ng mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. Ang mga kurtina sa mga bintana ng kanyang mga kapitbahay ay bahagyang gumagalaw, isang senyales na may mga taong nagtatago sa likod ng mga ito, naghihintay ng susunod na kabanata sa trahedyang kinasasadlakan niya. Simula nang bumalik siya mula sa aksidente, ang hangin sa kanilang komunidad ay naging malapot sa mga bulong-bulungan. Hindi kailangang maging matalino ni Trina para malaman kung sino ang pinagmulan ng mga ito. Si Doña Esperanza, na may hawak na pamaypay at suot ang kanyang pinakamabanal na ngiti sa tuwing lalabas ng simbahan, ay dahan-dahang nagtatanim ng lason sa isipan ng mga tao. Ipinapakalat nito na si Trina ay nawawala na sa sarili, na ang trauma ng aksidente ay nagdulot ng mental instability, at si Marco ay isang martir na asawang tinitiis ang isang baliw na asawa. Huminto si Trina sa tapat ng sari-sari store ni Aling Belen. Kailangan niyang bumili ng ilang pangunahing pangangailangan, ngunit ang tunay na dahilan ay ang pagnanais na marinig kung gaano nakalala ang paninirang puri sa kanya. Si Aling Belen ang sentro ng impormasyon sa kanilang lugar. Isang babaeng ang dila ay mas mabilis pa sa pag-ikot ng mga gulong ng jeepney. Isang boteng tubig nga po, Aling Belen, mahinang sabi ni Trina. Tumigil si Aling Belen sa pagbibilang ng barya. Dahan-dahan itong tumingin kay Trina mula ulo hanggang paa, na tila ba tinitingnan kung may sungay na itong tumutubo. Ang mga ibang babaeng nakatambay sa tindahan ay biglang tumahimik. Ang kanilang mga tawa ay tila naputol ng isang matalim na gunting. Ay, Trina! Ikaw pala iyan! Ang boses ni Aling Belen ay puno ng huwad na gulat na may halong pait. Akala ko ba ay hindi ka na pinalalabas ni Marco? Sabi kasi ni Doña Esperanza, medyo, delikado ka raw palamuyin sa labas dahil baka kung ano ang magawa mo sa sarili mo o sa ibang tao. Naramdaman ni Trina ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Maayos po ang isip ko, Aling Belen. Huwag po kayong maniwala sa lahat ng naririnig ninyo. Tumawa ng mapait si Aling Belen. Isang tunog na tila kiskisan ng kalawanging yero. Sus, Trina, huwag ka nang magkaila. Nakikita namin kung paano ka tingnan ni Marco. Puno ng awa. Napakabait na lalaki niyon. Isipin mo, kahit ganyan ka na, hindi ka pa rin niya iniiwan. Utang na loob mo sa kanya ang buhay mo, di ba? Kung ako sa'yo, magpapakabait na lang ako sa loob ng bahay kaysa nagpapakita pa rito at gumagawa ng eksena. Eksena! Wala po akong ginagawang eksena. Ang boses ni Trina ay nagsisimula ng manginig. Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Malakas na sigaw ni Aling Belen na tila ba kinakausap ang buong barangay. Ang mga taong may sakit sa isip, hindi nila alam na may sakit sila. Galit agad. Konting po na lang. Akala mo ay inaapi na. Trina, mag-ingat ka. Baka sa susunod na maaksidente ka, wala nang maniwala na aksidente lang yon. Baka isipin nila, sadyang ginusto mo nang tapusin ang lahat dahil hindi mo na kaya ang sarili mong gulo. Ang bawat salita ni Aling Belen ay tila mga latay ng talsik ng kumukulong mantika sa balat ni Trina. Ang pag-atake sa kanyang katinuan ang pinakamabigat na paraan ng gaslighting na ginagawa ng mga Villarreal. Kung maniniwala ang lahat na siya ay baliw, walang maniniwala sa kanya
kapag isiniwalat na niya ang katotohanan tungkol kay Marco at Elena. Magmumukha lamang itong guni-guni ng isang babaeng nawawala sa wisyo. Tinalikuran ni Trina ang tindahan, hindi na kinuha ang sukli, at mabilis na naglakad palayo habang naririnig ang muling paghahalakhakan ng mga babae sa kanyang likuran. Ang bawat tawa nila ay tila tuka ng mga buwitre na kumakain sa kanyang dangal. Nang makarating siya sa isang malungkot na bahagi ng kalsada na may malalaking puno ng acacia, huminto siya at sumandal sa puno. Ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng sakit. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang susing nasa loob ng kanyang bulsa. Ang susi sa locker ni Elena. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana nito at iniluwa ang mukha ni Lieutenant Emil Narvaez. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng awa, kundi ng isang malalim na pagsisiyasat. Trina, sumakay ka. Kailangan nating mag-usap. Ang seryosong utos ni Emil. May nahanap ang mga tauhan ko sa garahe ninyo kagabi pagkatapos umalis ng mga naniningil ng utang. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Tumingin si Trina sa paligid. Natatakot na baka may nakakakita sa kanya. Ang pagtitiwala sa isang estranghero ay isang sugal. Ngunit ang pananatili sa ilalim ng mga Villarreal ay isang tiyak na kamatayan. Nang sumakay siya sa sasakyan, isang maliit na plastic bag ang iniabot ni Emil sa kanya. Sa loob niyon ay isang maliit na piraso ng kable. Ang kable ng preno na may bakas ng sadyang pagkakaputol gamit ang isang matalas na kagamitan. Hindi lang yan ang nahanap namin, Trina. Ang boses ni Emil ay bumaba sa isang bulong na puno ng panganib. Ang sasakyang minamaneho mo noong aksidente. Hindi iyon ang unang pagkakataon na dinala yon sa garahe ni Marco para ayusin bago ang isang mahabang biyahe. May pattern dito at ang susunod na biktima ay hindi na ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin ng diretso si Emil sa kanya. May bagong insurance policy na kinuha si Marco. Pero hindi sa pangalan mo, sa pangalan ni Doña Esperanza. Ang katanungang bumabagabag sa isip ni Trina ay tila naging isang malaking bangungot. Magagawa ba ni Marco na itumba maging ang sarili niyang ina para lamang sa pera? O bahagi lamang ito ng isang mas malaking laro kung saan ang lahat ay maaari niyang isakripisyo? Ang bawat hininga ni Trina sa loob ng sasakyan ni Emil ay tila isang nakaw na kalayaan. Ang amoy ng upholstery ng sasakyan at ang mahinang daloy ng hangin mula sa aircon ay nagbigay sa kanya ng panandaliang distansya mula sa mabigat at mapunong atmosfera ng mansyong Villarreal. Sa labas, ang mga bahay at puno ay mabilis na naglalaho sa kanyang paningin. Tila ba ang kanyang dating buhay ay unti-unti ring binubura ng bawat pag-ikot ng mga gulong sa semento. Tumingin si Trina sa kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ang puting benda sa kanyang noo ay tila isang korona ng kahihiyan na ipinasuot sa kanya ng tadhana. Ngunit sa ilalim niyon, ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang magkaroon ng bagong uri ng ningning, isang apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkapuot. Lieutenant, bakit niyo ito ginagawa? Bakit niyo ako tinutulungan? Ang mahinang tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid sa gitna ng katahimikan. Bahagyang humigpit ang hawak ni Emil sa manibela. Ang tunay na marahang pag-ikot ng gulong sa kalsada ay ang tanging sagot sa loob ng ilang segundo. Dahil 10 taon na ang nakalilipas, may isang babaeng humingi rin ng tulong sa akin, si Elena. Noong mga panahong yon, bago pa lang akong pulis, naniwala ako sa mga ebidensyang ipinakita ni Marco na si Elena ay depressed, na siya ay may mga suicidal tendencies. Hinayaan kong isara ang kaso bilang isang aksidente dahil sa impluwensya ng pamilya nila. Aron dahil kagayin sa ginubay, pagtaha, humarap si Emil kay Trina. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pagsisisi na tila ba pasan-pasan niya ang bigat ng isang dekadang pagkakamali. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hahayaan kong mangyari ulit iyon sa iyo, Trina. Ang kable ng preno na nakita namin, iyon ang huling piraso ng puzzle na kailangan ko. Hindi na ito usapin ng insurance lang. Usapin na ito ng sunod-sunod na pagpatay. Inabot ni Emil ang isang malinis na panyo kay Trina nang makita niyang muling nangilid ang luha sa mga mata ng babae. Ang simpleng kilos na yon, ang pag-abot ng isang bagay na malinis at totoo, ay naramdaman ni Trina na tila isang haplos ng pag-asa. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng mundo kung saan itinuturing siyang baliw at walang silbi, may isang taong nakakakita sa kanyang tunay na pagkatao at naniniwala sa kanyang katotohanan. I'm so scared, Lieutenant. Pakiramdam ko, bawat sulok ng bahay na yon ay may mga mata. At si Doña Esperanza, akala ko ay nanay na ang turing niya sa akin, pero handa niya rin palang isakripisyo ang sarili niya para sa kasalanan ng anak niya? Ang naguguluhang tanong ni Trina. Iyon ang hindi ko pa sigurado, Trina. Ang seryosong sagot ni Emil. Posibleng hindi alam ni Doña Esperanza ang tungkol sa bagong policy sa pangalan niya. O posibleng alam niya at ginagamit nila itong insurance para bayaran ang mga utang nila nang hindi nila alam na isa sa kanila ang kailangang mawala para makuha ang pera. Kayong dalawa ang nasa listahan ni Marco. Ang katotohanan ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Trina. Ang mansyong Villarreal ay hindi na lang isang bilangguan. Ito ay isang arena kung saan ang mag-ina ay maaring maging biktima ng sarili nilang kasakiman. Kailangan mong bumalik sa loob, Trina. Alam kong mahirap pero kailangan nating makuha ang dokumentong itinago ni Elena sa locker sa terminal. Sabi ni Emil, habang dahan-dahang itinitigil ang sasakyan sa isang kanto, malapit sa subdivision. Ito ang number ko. Lihim tayong mag-uusap. Huwag kang gagawa ng anumang kilos na magpapahalata sa kanila. Dahan-dahang bumaba si Trina sa sasakyan. Ang tunay na matigas na tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng kanyang pagbabalik sa kuta ng kaaway. Naglakad siya ng dahan-dahan, pilit na pinatatatag ang bawat hakbang, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang tapat ng kanilang gate, napansin niyang nakabukas ito ng bahagya. Ang katahimikan sa paligid ng mansyon ay tila mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Pagpasok niya sa garahe, nakita niya si Marco na nakasandal sa SUV na wasak pa rin ang harapan. Nakatayo ito roon, madilim ang mukha, at may hawak na isang baso ng alak. Dahan-dahang inangat ni Marco ang kanyang tingin. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mga mata, na tila ba nagniningning sa galit. Saan ka nanggaling, Trina? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Kaninong sasakyan ang huminto sa kanto? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo at kailangan mong magpahinga sa loob ng kwarto? Huminto si Trina sa gitna ng garahe. Ang distansya sa pagitan nila ni Marco ay tila isang malalim na bangin na puno ng mga lihim at kamatayan. Naramdaman ni Trina ang paghapdi ng kanyang palad kung saan nakakuyom ang kanyang mga kuko. Nagpahangin lang ako, Marco. Sabi mo nga, kailangan ko ng sariwang hangin para bumalik ang alaala ko. Ang matapang na sagot ni Trina, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng tunay na mabigat na tunog sa semento. Huminto siya sa harap ni Trina at hinawakan ang kanyang panga. Inangat ang kanyang mukha ng may puwersa. Masyado ka nang nagiging malikot, Hon. Bulong ni Marco. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa amoy ng panganib. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga taong hindi marunong makinig sa asawa nila? Nawawala sila. At sa pagkakataong ito, Trina, sisiguraduhin ko na walang buhanginan na sasalo sa'yo. Uminom ka na, Hon, para ito sa ikabubuti mo.
Ang boses ni Marco ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Trina, ang bawat salita nito ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang leeg. Nakaupo sila sa hapagkainan para sa isang espesyal na hapunan na inihanda ni Marco bilang pagdiriwang sa kanyang mabilis na paggaling. Ang mesa ay puno ng mga paboritong pagkain ni Trina: adobong manok, sinigang na hipon, at sariwang prutas. Ngunit sa gitna ng mga masasarap na putahing ito, isang maliit na puting tableta ang nakalagay sa tabi ng kanyang baso ng tubig, tila isang mantsa sa gitna ng isang malinis na tela. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Doña Esperanza. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa pagkain, kundi sa bawat paggalaw ng mga kamay ni Trina. Ang tunay na marahang pag-alingawngaw ng orasan sa dingding ay ang tanging ingay na sumasabay sa mabigat na paghinga ni Trina. "Sige na, Trina. Huwag mo nang paghintayin ang asawa mo," ang sabi ni Doña Esperanza habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang karne. Ang tunay na matalas na tunog ng kutsilyo na humahaplis sa porselanang pinggan ay nagpadulot ng panginginig sa kalamnan ni Trina. Sabi ng doktor, kailangan mo ng mahimbing na tulog para tuluyang bumalik ang lakas ng isip mo. Masyado ka na kasing nagiging malilimutin at kung ano-ano ang mga nakikita mo sa paligid. Tumingin si Trina sa tableta. Alam niya, ramdam niya sa kailaliman ng kanyang pagkatao na ang gamot na yon ay hindi para sa kanyang paggaling, kundi para sa kanyang pagtulog. Isang mahabang pagtulog na maaaring hindi na niya magisingan. Naalala niya ang sinabi ni Emil tungkol sa bagong insurance policy sa pangalan ng kanyang biyenan. Sino sa kanila ang unang itutumba ni Marco? O gagamitin ba ni Marco ang gamot na ito para tuluyan siyang magmukhang baliw sa harap ng mga doktor? "I'll help you, hon," sabi ni Marco habang kinuha ang baso ng tubig at inilapit ito sa bibig ni Trina. Ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humawak sa likod ng ulo ni Trina. Isang haplos na tila ba tinitiyak na wala siyang kawala. Sa sandaling iyon, napatingin si Trina sa isang maliit na mantsa ng kape sa gilid ng kanilang tablecloth. Naalala niya noong bagong lipat pa lamang sila sa mansyong ito. Masaya silang nagtatawanan habang nag-aalmusal nang aksidente niyang natapon ng kape dahil sa sobrang kilig sa biro ni Marco. Iyon ang golden moment na pilit niyang pinanghahawakan, isang piraso ng alaala kung kailan totoo pa ang pag-ibig bago ito nabulok ng kasakiman. Ang kaibahan ng mantsang yon sa madilim na katotohanan ngayon ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang puso. "Salamat, Marco. Napakabait mo talaga," bulong ni Trina. Pilit na pinatitibay ang kanyang loob. Kinuha niya ang tableta at ipinasok sa kanyang bibig, ngunit mabilis niya itong itinago sa ilalim ng kanyang dila. Uminom siya ng tubig ng marami, pilit na ginagaya ang tunay na mabigat na paglunok upang maniwala ang mag-ina na tinanggap na niya ang kanilang regalo. "Ayan, good girl," ngiti ni Marco habang hinahaplos ang kanyang pisngi. "Ngayon, umakyat ka na sa taas at magpahinga. Kami na ni Mama ang magliligpit dito." Dahan-dahang tumayo si Trina, pilit na umaaktong tila nahihilo na. Naglakad siya patungo sa hagdan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagtulak sa kanyang sarili, palayo sa kapahamakan. Nang makarating siya sa itaas na palapag, sa isang bahagi ng pasilyo kung saan may malaking paso ng halaman, mabilis niyang iniluwa ang tableta sa kanyang palad. Tumingin siya sa paligid. Ang mansyon ay madilim at tahimik. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, ibinaon niya ang tableta sa ilalim ng lupang nasa paso. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang pakiramdam ng panandaliang tagumpay ay yumakap sa kanya. Ngunit ang ginhawang yon ay agad na napalitan ng isang nakapanlalamig na kilabot. Sa malaking salamin na nakasabit sa tapat ng pasilyo, nakita ni Trina ang refleksyon ng pintuan ng silid kainan sa ibaba. Doon, nakatayo si Doña Esperanza. Nakatingala sa kanya,
Ang mga mata nito ay nakapako sa bawat galaw ni Trina sa pamamagitan ng refleksyon. Ang matanda ay hindi gumagalaw, ang kanyang rosaryo ay nakabitin sa kanyang nanginginig na kamay, at ang kanyang muka ay may suot na isang nangiting hindi kailanman nakita ni Trina. Isang ngiti ng isang mangangaso na huli na sa akto ang kanyang biktima. Hindi makagalaw si Trina. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Alam ni Doña Esperanza. Narinig ni Trina ang tunay na marahang yabag ng mga paa na paakyat sa hagdan. Hindi yon si Marco. Iyon ay ang dahan-dahan at kalkuladong hakbang ni Doña Esperanza na tila ba ang bawat baitang ay isang bilang ng mga segundo bago ang huling paghaharap. Trina, iha. Ang tawag ng matanda mula sa dilim ng hagdanan. Ang boses ay tila isang bulong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Bakit parang hindi ka pa rin inaantok? Ang bawat baitang ng kahoy na hagdanan ay tila naglalabas ng isang mahinang daing sa ilalim ng dahan-dahang pag-akyat ni Doña Esperanza. Nakatayo si Trina sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang kanyang mga daliri ay may bakas pa ng basang lupa mula sa pasong pinagtabunan niya ng gamot. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Bawat tibok ay mabilis at masakit. Nang marating ng matanda ang itaas, tumigil ito sa ilalim ng dilaw na ilaw ng chandelier. Ang anino nito ay humaba sa sahig, tila isang higanting gagamba na nakahanda ng lamunin ng biktima. Ang mga butil ng kanyang rosaryong gawa sa itim na kahoy ay dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng kanyang mga kulubot na daliri. Ang bawat pagtama ng mga ito sa isa't isa ay lumilikha ng isang tunog na tila ba bilang ng mga natitirang sandali ni Trina sa mundong ito. Ang pagsasayang ng biyaya ay isang malaking kasalanan, Trina. Ang boses ni Doña Esperanza ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa loob ng punerarya. Pinaghirapan ni Marco na makuha ang gamot na yon para sa katahimikan ng iyong isip. Pero tila mas gusto mong manatiling gising at malikot. Masyado lang po akong nabulunan sa tubig, ma. Pilit na sagot ni Trina, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Akala ko po ay nalunok ko na, kaya uminom ako uli. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang amoy ng kanyang pabangong bulaklak na hinaluan ng amoy ng lumang papel at insenso ay tila sumakal sa hininga ni Trina. Hinawakan ni Doña Esperanza ang baba ni Trina at pilit na iniharap ang mukha ng babae sa maliwanag na ilaw. Sa malapit, nakita ni Trina ang mga mata ng kanyang biyenan. Wala itong bakas ng kabanalan, kundi isang madilim na kailaliman ng kasakiman at kalupitan. Huwag mo akong gagawing tanga, iha. Nakita ko ang bawat galaw mo sa salamin. Bulong ng matanda, ang kanyang kuko ay bahagyang bumaon sa balat ni Trina. Ang utang na loob ay hindi lang nababayaran sa pagsunod, nababayaran din ito sa pananahimik. Kung ayaw mong matulog ng kusa, baka kailanganin nating humingi ng tulong sa mga taong mas marunong magpatulog ng mga taong mapanghimagsik. Binitawan niya ang baba ni Trina nang may kasamang bahagyang pagtulak. Pumasok ang matanda sa kanyang sariling silid, ngunit bago niya tuluyang isara ang pinto, tiningnan niya muli si Trina nang may mapang-uyam na ngiti. Ang tunay na matigas na tunog ng paglak ng pinto ay tila isang formal na deklarasyon ng digmaan. Nang makaalis ang matanda, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Trina. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang layunin niya. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya bago siya tuluyang mawala. Dahil sa takot na baka bumalik si Marco o lumabas muli si Doña Esperanza, dahan-dahang pumasok si Trina sa silid-aklatan ng mansyon, ang lugar kung saan madalas maglagi ang matanda para manalangin. Ang silid ay puno ng mga dambuhala at lumang kabinet na puno ng mga relihiyosong libro. Ang bawat paghakbang ni Trina sa makapal na alpombra ay hindi lumilikha ng anumang tunog. Na tila ba siya ay
isa ng kaluluwang gumagala. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang Biblia at mga prayer book, may napansin siyang isang maliit na bahagi ng asul na tela na nakasingit sa likod ng cabinet. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, hinila niya ito. Hindi ito tela, kundi ang pabalat ng isang maliit at lumang diary. Nang buksan niya ang unang pahina, ang kanyang hininga ay tuluyang naputol. Ang sulat kamay ay pino, ngunit tila minadali. May mga mantsa ng tuyong luha sa bawat salita. Ika-14 ng Mayo, ngayon ang aming ika-9 na anibersaryo. Akala ko ay masaya si Marco, pero narinig ko silang nag-uusap ni Esperanza sa kusina. Sabi nila, kailangan ko raw mawala para makuha ang pondo. Diyos ko, ang gatas na ibinibigay nila sa akin tuwing gabi. May lasa itong metal. Pakiramdam ko ay dahan-dahan nila akong nilalason. Elena, ito ang golden moment na nagpabago sa lahat. Hindi lang pala preno ang ginagamit nilang paraan. Ang bawat pahina ng diary ay puno ng ebidensya ng unti-unting pagpatay sa katinuan at katawan ni Elena. Isang sistema ito, isang ritual ng kamatayan na ngayon ay ginagawa na rin sa kanya. Sa kailaliman ng diary, may nakitang isang maliit na litrato si Trina. Ito ay kuha ni Elena. Suot ang parehong kwintas na suot ni Trina ngayon. Ngunit sa likod ng litrato, may nakasulat na numero at isang pangalan, Luz Viminda Ortega. Habang binabasa ni Trina ang mga huling salita ni Elena, narinig niya ang tunay na mabigat na yabag ng mga paa ni Marco na paakyat sa hagdan. Ang tunay na matalim na tunog ng kanyang mga susi na nagkakalampagan ay tila isang hudyat na malapit na siyang mahuli. Mabilis na itinago ni Trina ang diary sa loob ng kanyang damit. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na estatwa ng birhen sa ibabaw ng mesa. Ang estatwa ay dahan-dahang tumumba at bumagsak sa alpombra nang walang ingay. Ngunit ang tunog ng pagbukas ng pinto ng silid-aklatan ay naging kasing lakas ng isang pagsabog sa pandinig ni Trina. Nakatayo si Marco sa pintuan. Ang kanyang anyo ay nababalutan ng dilim, maliban sa kanyang mga mata na tila nagniningning sa galit. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Mama? Trina, akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Trina, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang pakalat-kalat sa gabi? Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na bulong na nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Ang bawat hakbang niya patungo kay Trina ay nagdudulot ng isang tunog na tila ba ang sahig ay sumasamo sa takot. Nararamdaman ni Trina ang diary ni Elena na nakatago sa loob ng kanyang damit. Ang matitigas na kanto nito ay tila ba sinusunog ang kanyang balat? Isang matalim na paalala ng kanyang mga lihim. Hindi kumurap si Trina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, sa halip na yumuko at humingi ng paumanhin, sinalubong niya ang mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang takot ay nandoon pa rin, ngunit ito ay nababalutan na ng isang makapal na layer ng puot. Naghahanap lang ako ng libro na babasahin, Marco. Sabi mo kailangan kong magpahinga, hindi ba? Akala ko makakatulong ang pagbabasa para kumalma ang isip ko. Tumawa si Marco. Isang tunog na walang bakas ng saya, kundi puno ng pang-uuyam. Lumapit siya ng husto hanggang sa maramdaman ni Trina ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Hinawakan ni Marco ang kanyang panga, ang kanyang mga daliri ay bumaon ng may puwersa, sapat na para magdulot ng hapdi, ngunit hindi sapat para mag-iwan ng bakas na makikita ng iba. Huwag mo akong gagawing tanga, Trina. Alam nating dalawa na hindi libro ang hinahanap mo rito. Bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat reaksyon ng mukha ni Trina. Masyado ka nang nagiging mapangahas. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang mga pag-alis mo? Ang mga pakikipag-usap mo sa kung sino-sino sa labas. Bakit, Marco? Natatakot ka ba na baka may matuklasan ako? Ang sagot ni Trina, ang boses ay matatag, kahit na ang kanyang buong katawan
ay nanginginig sa loob. Natatakot ka ba na baka malaman ng lahat ang tungkol sa insurance policy? O tungkol sa kung bakit nawalan ng preno ang sasakyan ko? Ang mukha ni Marco ay biglang naging kasing tigas ng semento. Ang kanyang galit ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Itinulak niya si Trina sa pader. Ang tunay na matigas na pagtama ng likod ng babae sa mga librong nakasalansan ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang gulugod. Sa gitna ng tensyong ito, naramdaman ni Trina ang sikat ng ilaw mula sa labas ng bintana. Isang mabilis na pagdaan ng ilaw mula sa isang sasakyan na tila nagmamasid sa mansyon. Napatigil si Marco. Ang kanyang mata ay lumingon sa bintana bago muling bumalik kay Trina. Tila may naalala siya o may kinatatakutan. Dahan-dahan niyang binitawan ang panga ni Trina, ngunit ang kanyang titig ay nanatiling mapanganib. "You're not well, Trina. Look at you. Pati ako ay pinagdududahan mo na. After everything I've done for you, after kong iligtas ang pamilya mo sa kahihiya-hihiyan at kahirapan." Ang boses ni Marco ay bumalik sa pagiging malambing, isang gaslighting na tila isang nakalalasong yakap. "Sinasabi ko sa'yo, walang maniniwala sa'yo. Sa tingin mo ba ay may makikinig sa isang babaeng galing sa aksidente? Na may record ng mental instability ayon sa sarili niyang biyenan at mga kapitbahay?" Hinawakan ni Marco ang buhok ni Trina at inayos ang isang hibla nito sa likod ng kanyang tainga. Isang kilos na tila ba ay nag-aalaga siya, ngunit puno ng pananakot. "Isang tawag ko lang sa Dr. Trina at dadalhin ka nila sa isang lugar kung saan hindi mo na kailangang mag-isip, kung saan ang mga tulad mong baliw ay itinatago sa dilim." Ito ang golden moment ng kanilang paghaharap. Ang sandaling napagtanto ni Trina na ang kanyang tanging sandata ay ang kanyang sariling katinuan na pilit nilang ninanakaw. Tumingin siya sa mga kamay ni Marco, ang mga kamay na dati ay nag-abot ng tulong sa kanyang ama. Ngunit ngayon ay handa nang sumakal sa kanyang kinabukasan. "Walang maniniwala sa isang baliw, Trina," huling bulong ni Marco, bago siya dahan-dahang lumabas ng silid-aklatan. Ang tunay na marahang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto ay nagpadama kay Trina ng isang matinding kawalan ng pag-asa. Ikinulong siya ni Marco sa loob ng silid. Naiwang mag-isa si Trina sa dilim, kasama ang diary ni Elena na nakadikit sa kanyang puso. Ang katahimikan ng silid-aklatan ay tila bumibigat, habang ang bawat anino ng mga libro ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap. Alam ni Trina na wala na siyang oras. Ang banta ni Marco ay hindi lang pananalita. Ito ay isang pangakong malapit ng matupad. Kinuha ni Trina ang kanyang telepono sa bulsa at nakita ang isang mensahe mula kay Emil. "Nasa labas ako. Huwag kang gagawa ng ingay. Kailangan na nating kumilos bago pa maging huli ang lahat." Ngunit paano siya makakalabas sa isang silid na nakalak mula sa labas? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naging isang orasan na mabilis na nagbibilang patungo sa kanyang katapusan. Ang bawat minutong lumilipas sa loob ng silid-aklatan ay tila isang mabigat na pasaning dumadagan sa dibdib ni Trina. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay naging kasing pait ng kanyang sitwasyon. Nakatitig siya sa nakatampok na pintong kahoy. Ang tunay na matigas at malamig na pagkakakandado nito ay tila isang formal na pagputol sa kanyang huling ugnayan sa labas ng mundong iyon. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging nagbibigay sa kanya ng liwanag ay ang munting screen ng kanyang telepono kung saan nakasulat ang pangako ng tulong ni Emil. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa likurang bahagi ng mansyon. Ang tunay na marahang pag-usod ng kurtina ay nagpakita sa kanya ng hardin na nababalutan ng anino ng mga puno ng mangga. Sa ibaba, nakita niya ang isang maliit na sinag ng ilaw. Isang hudyat mula sa flashlight ni Emil na nagkukubli sa likod ng mga halaman. Ang bawat pagkutitap ng ilaw na yon ay tila isang tibok ng puso na nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito.
Bumalik siya sa mesa at muling hinawakan ang diary ni Elena. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, binasa niya ang huling bahagi. Kung hindi ako makakalabas ng buhay, sana ay mahanap ng susunod na biktima ang katotohanan. Huwag kang papayag na dalhin kanila sa kahit anong selebrasyon. Doon nila ginagawa ang kanilang huling hakbang. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang anniversary ball na pinaplano ni Marco para sa susunod na gabi ay hindi isang pagdiriwang ng kanilang 10 taon, kundi ang entablado para sa kanyang tuluyang paglaho. Narinig ni Trina ang mga boses sa kabilang panig ng pinto. Ang tunay na mahinang bulungan ni na Marco at Doña Esperanza ay tila mga ahas na naglalayag sa ilalim ng pintuan. Siguraduhin mong nakahanda na ang mga papeles mula sa ospital, Marco. Ang boses ni Doña Esperanza ay puno ng malamig na determinasyon. Kapag nagsimula na ang ball sa hotel, tatawag tayo ng ambulansya. Sasabihin nating nagkaroon siya ng matinding breakdown sa harap ng mga bisita. Sa dami ng mga saksi na nakarinig sa mga kwento natin, walang magdududa kung bakit kailangan siyang dalhin sa pasilidad. Opo, ma. Nakapirma na siya sa karamihan ng mga insurance updates. Ang kailangan na lang natin ay ang huling eksena. Tugon ni Marco. Ang kanyang tono ay walang bakas ng konsensya, kundi puno ng excitement para sa perang kikitain niya sa pagkawasak ng kanyang asawa. Napahawak si Trina sa kanyang dibdib. Ang golden moment ng kanyang katapangan ay sumapit nang maalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang sinabi nito noong bata pa siya habang inaayos ang kanilang sirang bubong. Trina, ang bagyo ay lilipas din, basta't marunong kang humanap ng butas kung saan sisilip ang liwanag. Hindi siya papayag na maging biktima. Gagamitin niya ang anniversary ball laban sa kanila. Gamit ang isang maliit na letter opener na nahanap niya sa drawer, dahan-dahang sinubukan ni Trina na luwagan ang tornilyo ng bintana. Ang tunay na mabagal at maingat na pag-ikot ng metal sa kahoy ay tila nagtatagal ng habambuhay. Sa wakas, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi nang mabuksan niya ang isang maliit na bahagi ng bintana. Sapat na ito para makalabas siya at makababa gamit ang mga baging ng gumamela sa pader. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono. Isang bagong mensahe mula kay Luz ang lumitaw sa screen na nagpadulot ng panibagong alon ng takot. Trina, nalaman ko ang plano nila para bukas sa hotel. Huwag kang pupunta. May mas malalim na patibong silang inihanda na hindi alam ni Emil. Kung pupunta ka, baka hindi lang ang katinuan mo ang mawala sa'yo. Alam na ni Marco na nakikipag-usap ka sa amin. Pinaglalaruan ka na lang nila. Napatigil si Trina. Ang kanyang paa ay nakalawit na sa pasimano ng bintana. Tumingin siya sa dilim ng hardin kung saan naghihintay si Emil at pagkatapos ay sa saradong pinto kung saan nagpaplano ang mga mamamatay tao. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang pulis na nangakong poprotektahan siya o ang kaibigan ni Elena na nakakita na sa trahedyang ito noon? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, narinig niya ang tunay na matalas na tunog ng pag-ikot ng susi sa pinto ng silid-aklatan. Papasok na si Marco. At sa pagkakataong ito, hindi lang mga papel ang dala niya. Napatigil ang mundo ni Trina nang tuluyang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Ang matunog na pagtama ng kahoy sa dingding ay tila isang hatol na nagtapos sa kanyang tangkang pagtakas. Nakatayo roon si Marco, hindi galit, kundi may suot na isang nakapangingilabot na kalmado sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang baso ng gatas. Ang puting likido ay bahagyang gumagalaw sa bawat paghinga niya, tila isang lason na nagkukunwaring lunas. Saan ka pupunta, Hon? Masyadong mapanganib sa labas, lalo na't hindi pa maayos ang iyong pag-iisip. Ang boses ni Marco ay malambing pa rin, ngunit ang lamig nito ay humahaplis sa balat ni Trina. Bago pa makakilos si Trina, mabilis na lumapit si Marco
at hinablot ang kanyang telepono. Nakita ni Marco ang huling mensahe mula kay Luz. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na tila kiskisa ng dalawang tuyong kahoy. Si Luz? Ang babaeng iyon ay baliw rin, Trina, gaya ni Elena. Akala mo ba ay tinutulungan ka niya? Pinapalala lang niya ang sitwasyon mo. Bitawan mo ako, Marco. Alam ko na ang lahat. Ang sigaw ni Trina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at puot. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, hinawakan niya ang braso ni Trina nang may puwersa na tila ba ang kanyang mga daliri ay bakal na pilit na dumudurog sa buto ng babae. Kinaladkad niya si Trina patungo sa kabilang dulo ng mansyon, sa isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan na patungo sa atik. Isang madilim at maalikabok na silid na matagal nang hindi nabubuksan. Ang bawat hakbang ni Trina sa hagdanang kahoy ay naglalabas ng tunog ng pagdaing. Tila ba nakikiramay ang bahay sa kanyang kinasasadlakan. Dito ka muna, Hon, para hindi ka na makagawa ng ingay sa ball bukas, sabi ni Marco habang itinutulak si Trina sa loob ng malamig na silid. Ang tunay na mabigat na pagbagsak ni Trina sa sahig na puno ng alikabok ay nagdulot ng hapdi sa kanyang mga tuhod. Bago pa siya makatayo, ang pinto ay mabilis na isinara at ang matunog na pag-ikot ng kandado mula sa labas ay tila huling hantungan ng kanyang pag-asa. Naiwan si Trina sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa bubungan kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan. Ang amoy ng lumang kahoy at gamit na hindi na ginagamit ay yumayakap sa kanya, tila isang libingang buhay. Napaupo si Trina sa isang sulok, niyayakap ang kanyang sarili habang ang bawat patak ng luha ay dumadaloy sa kanyang maruming pisngi. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang mga hapos nito sa kanyang likod noong siya ay bata pa at takot sa kulog. Anak, ang tunay na lakas ay wala sa boses na sumisigaw, kundi sa pusong marunong maghintay sa bukang liwayway. Ito ang kanyang golden moment, isang piraso ng liwanag sa gitna ng pusikit na dilim. Kinuha niya ang kwintas ni Elena na nasa kanyang leeg at hinawakan ang pendant nito ng mahigpit. Nararamdaman niya ang malamig na metal sa kanyang palad. Tila ba nagbibigay ito ng lakas na hindi sa kanya. Narinig ni Trina ang mga boses sa labas, ang tunay na marangyang pag-uusap ni Marco at Doña Esperanza. Naririnig niya ang marahang paghakbang ng kanilang mga sapatos na tila ba naghahanda para sa isang malaking palabas. Ayusin mo ang iyong barong, Marco. Kailangan nating magmukhang perpekto sa harap ng mga bisita. Ang boses ni Doña Esperanza ay puno ng awtoridad at kasabikan. Huwag kang mag-alala sa kanya. Walang makakarinig sa kanya rito. Ang mahalaga ay ang ating pangalan at ang pondong makukuha natin pagkatapos ng gabing ito. Maya-maya pa, narinig ni Trina ang malakas na ugong ng makina ng sasakyan mula sa garahe. Ang bawat paglayo ng tunog ng makina ay tila isang pako na lalong nagpapadiin sa kanyang pag-iisa. Iniwan siya ng mga Villarreal sa gitna ng dilim upang ituloy ang kanilang madugong ritual sa hotel. Nakatitig si Trina sa siwang ng bubungan. Ang katahimikan ng mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Alam niyang nagsisimula na ang oras. Kung hindi siya makakawala sa silid na ito, sa loob ng susunod na 2 oras, ang kanyang katinuan at ang kanyang buhay ay tuluyan ng mawawala ng halaga sa harap ng mundong naniniwala sa maskara ni Marco. Ang tanging katanungang naiwan sa kanyang isipan habang nakikinig sa nakabibinging katahimikan ng atik ay, mayroon pa bang sinumang darating para sa kanya? O tuluyan na siyang magiging isa pang anino sa kasaysayan ng mga Villarreal? Sa loob ng madilim na atik, ang bawat segundo ay tila isang dambuhalang pabigat na dumadagan sa pagkatao ni Trina. Ngunit sa gitna ng desperasyon, hindi sumuko ang kanyang espiritu.
gamit ang maliit na letter opener na mahigpit niyang hinawakan at ang galit na matagal niyang kinimkim. Dahan-dahan niyang kinalas ang mga lumang tornilyo ng isang maliit na lagusan sa kisame. Ang tunay na mahirap at mabagal na pagkaskas ng metal sa kinalawang na bakal ay nagdulot ng hapdi sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya ito ininda. Sa isang huling malakas na pagtulak, bumigay ang harang at ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang pawisang mukha. Sa kabilang dako, ang ballroom ng Marangyang Hotel sa Makati ay punong-puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at amoy ng mamahaling alak. Nakatayo si Marco sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang pinakamagandang barong at isang nangiting tila galing sa langit. Sa tabi niya, si Doña Esperanza ay marangal na nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang hawak ang kanyang baso ng champagne. "It is a bittersweet night for me." Ang simula ni Marco, ang kanyang boses, ay nanginginig sa huwad na emosyon sa harap ng mga negosyante at media. Dapat ay kasama ko ang aking asawa, si Trina, upang ipagdiwang ang 10 taon ng aming pagmamahalan. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang isip ay hindi pa rin tuluyang nakakabawi mula sa aksidente. It breaks my heart to see her like this. Nawawala sa sarili, puno ng mga guni-guni. Isang kolektibong buntong hininga ng awa ang narinig mula sa mga bisita. Si Marco ay nagmukhang isang santo, isang bayani sa paningin ng lipunan. Ngunit ang sandaling iyon ng kanyang tagumpay ay biglang naputol nang ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas nang may matigas na tunog ng pagtama sa dingding. Napatigil ang musika. Ang lahat ng mata ay napalingon sa pintuan. Doon, nakatayo si Trina. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng alikabok at dumi mula sa atik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang noo ay may bakas pa ng tuyong dugo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng pagkabaliw. Ito ay puno ng isang nakapapansin na linaw at determinasyon. "Hindi ako baliw, Marco." Ang boses ni Trina ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng bagyo. Namutla si Marco. Ang kanyang baso ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay. "Trina, what are you doing here? Someone, please help my wife. She's having another episode." Sigaw niya. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara. Ngunit bago pa makalapit ang mga security guard, itinaas ni Trina ang kanyang telepono. Pinindot niya ang screen at ang tunay na malinaw na pag-play ng audio recording ay bumalot sa katahimikan ng ballroom. Ito ang boses ni Marco mula sa garahe. Malinaw at tanan. Doble ang insurance payout kapag bumagsak siya sa bangin bukas. Putol na ang kable. Sinundan ito ng boses ni Doña Esperanza. Mas mabuti ng isang babae ang mawala kaysa masira ang pangalan ng pamilya. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang mga bulungan ay naging kasing lakas ng isang daluyong. Ang mukha ni Doña Esperanza ay naging kasing puti ng papel, habang si Marco ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang reputasyon. 10 taon mo akong ginawang bilanggo ng utang na loob, Marco, sabi ni Trina habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad na matagal nilang sinubukang yurakan. "Pinatay mo si Elena para sa pera at sinubukan mo ring gawin iyon sa akin. Pero nakalimutan mong ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man subukang pigilin, palagi itong makakahanap ng butas para lumabas." Sa sandaling iyon, pumasok si Lieutenant Emil Narvaez kasama ang ilang unipormadong pulis. Ang tunay na mabigat na yabag ng kanilang mga sapatos sa carpeted floor ay naghatid ng huling hatol. Hawak ni Emil ang diary ni Elena at ang ulat ng forensic tungkol sa pinutol na kable. "Marco Villarreal, Esperanza Villarreal, you are under arrest
for attempted murder and fraud. Ang seryosong pahayag ni Emil. Sinubukan ni Marco na tumalon mula sa entablado upang tumakas patungo sa fire exit. Ang kanyang mga kilos ay puno ng desperasyon at takot. Ngunit mabilis siyang naharang ng mga tauhan ni Emil. Ang tunay na matigas na pagtama ng kanyang katawan sa sahig at ang tunog ng bakal na posas na komandado sa kanyang mga kamay ay naging huling tunog ng kanyang kapangyarihan. Tiningnan ni Trina si Marco, ang lalaking inakala niyang mundo niya, na ngayon ay isa na lamang talunang kriminal na nakadapa sa sahig. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling ang kanyang boses na matagal na nilunod ng gaslighting at takot ay narinig ng buong mundo. Lumingon siya kay Doña Esperanza, na ngayon ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag sa sahig at nagkalas-kalas ang mga butil. Ang pangalan ng pamilya na pilit ninyong iningatan, bulong ni Trina, ay kayo mismo ang sumira. Habang inilalabas ng mga pulis ang mag-ina sa gitna ng kislap ng mga kamera ng media, naramdaman ni Trina ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay wala na ang pait ng lason. Sa gitna ng kaguluhan ng ballroom, tumingin siya kay Emil. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang tunay at payapang ngiti. Ang tunog ng matigas na bakal na tumatama sa kapabakal ay umaling-awngaw sa malamig na pasilyo ng kulungan. Isang tunog na tila formal na nagbukas sa huling kabanata ng pagdurusa ni Trina. Nakatayo siya sa harap ng rehas, pinagmamasdan ang lalaking dating itinuring niyang langit, na ngayon ay nakaupo sa isang madilim na sulok, suot ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Wala na ang mamahaling barong, wala na ang amoy ng imported na pabango, at higit sa lahat, wala na ang nangiting na kapanunubig na ginamit ni Marco upang lasunin ang kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Dahan-dahang inangat ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid, at ang kanyang balbas ay tila ilang araw nang hindi naahit. Nang makita niya si Trina, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang huling pagtatangka ng isang mang-ingisdang gustong humuli ng huling pagkakataon. "Honsa, Trina, nandito ka." Ang boses ni Marco ay paos at nanginginig. Lumapit siya sa rehas at sinubukang hawakan ang mga kamay ni Trina, ngunit mabilis na umatras ang babae. "Alam ko, galit ka, pero isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Ang pamilya natin. Trina, kailangan mo akong tulungan. Bawiin mo ang testimonya mo. Sabihin mo na lang na dala ito ng trauma, na hindi mo alam ang sinasabi mo. Paglabas ko rito, magsisimula tayo ulit. Malayo sa lahat. Malayo kay Mama." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Trina. Isang tunog na puno ng pagkamuhi at paglaya. "Magsisimula ulit, Marco. Gaya ng ginawa mo pagkatapos mong patayin si Elena? Gaya ng ginawa mo noong inakala mong patay na ako sa bangin? Para sa atin ang lahat ng yon, Trina. Para hindi tayo maghirap." Sigaw ni Marco. Ang kanyang desperasyon ay tuluyan ng bumitaw sa kanyang maskara. Ang tunay na matigas na paghampas niya sa rehas ay nagpadama ng panginginig sa bakal, ngunit hindi na ito nagdulot ng takot kay Trina. "Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa akin? Kung hindi dahil sa pera ko, wala na kayong tirahan ng tatay mo. Binili ko ang buhay mo, Trina. Pag-aari kita." Tumingin ng diretso si Trina sa mga mata ng asawa. Sa sandaling iyon, wala na siyang naramdamang hapdi, kundi isang malalim na awa para sa isang taong ang buong pagkatao ay binuo ng kasakiman. "Binayaran ko na ang utang na yon, Marco. Binayaran ko yon ng 10 taon ng aking buhay, ng bawat luha na pumatak sa tuwing pinaparamdam mo sa akin na wala akong kwenta, at ng bawat gabing halos hindi ako makahinga sa takot." Ang boses ni Trina ay matatag at malinaw. "Hindi mo pag-aari ang buhay ko, at hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang kahit isang hibla ng aking buhok.
Dahan-dahang kinuha ni Trina mula sa kanyang bag ang kwintas ni Elena. Ang pendant nito ay nagniningning sa ilalim ng bombilya ng pasilyo. Inabot niya ito sa isang pulis na nakatayo sa malapit upang gawing formal na ebidensya para sa muling pagbubukas ng kaso ni Elena. Ito ang kanyang golden moment, ang huling pagbibigay ng katarungan sa babaeng hindi niya nakilala, ngunit naging gabay niya sa dilim. Paalam, Ma'am Marco, huling bulong ni Trina. Sa kabilang bahagi ng pasilidad, sa selda ng mga kababaihan, naroon si Doña Esperanza. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko, hawak ang kanyang rosaryo, ngunit ang bawat butil nito ay tila naging bato na bumabato sa kanyang sariling konsensya. Ang balitang kumalat sa media, ang pagkakadiskubre sa mga anomalya sa insurance at ang pagbagsak ng kanilang negosyo ay tila isang tsunami na lumunod sa lahat ng kanyang pinakaingatang reputasyon. Ang mga dati niyang kaibigan sa simbahan, pati na si Aling Belen, ay sila pang nangungunang bumabatikos sa kanya sa social media at sa telebisyon. Ang karma ay hindi lamang dumating sa anyo ng rehas, kundi sa anyo ng pagiging mantsa sa kasaysayan ng lipunang dati niyang kinukublihan. Nang lumabas si Trina ng presinto, sinalubong siya ni Lieutenant Emil Narvaez. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Trina. Mainit at tila nagbibigay ng pagpapala. Ang bawat hakbang niya sa labas ng gusaling iyon ay nagdadala ng tunay na magaan na pakiramdam na tila ba ang malalaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naging alikabok. Ano ang susunod na plano mo, Trina? Tanong ni Emil habang dahan-dahang pinagbubuksan ng pinto ng sasakyan ng babae. Tumingin si Trina sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang dagat. Gusto kong pumunta sa isang lugar kung saan ang tanging maririnig ko ay ang daloy ng tubig at ang huni ng mga ibon. Gusto kong hanapin ang sarili ko, Emil. Yung Trina na hindi nabaon sa utang na loob. Yung Trina na malayang mangarap ulit. 1 taon matapos ang gabing iyon, ang mansyong Villarreal ay nananatiling sarado at abandonado. Ang mga pader nito ay nilalamon na ng mga baging at alikabok. Isang monumento ng isang pamilyang nabulok sa sariling kasakiman. Samantala, sa isang maliit na bayan sa Batangas, isang babae ang nakatayo sa harap ng kanyang maliit na kainan. Nakangiti habang pinaglilingkuran ang mga taong dumadaan. Ang kanyang noo ay wala na ang benda. Tanging isang maliit na pilat na lamang ang natira. Isang paalala na siya ay nakaligtas. At sa bawat paglubog ng araw, alam ni Trina na ang kanyang preno ay hindi na muling mapuputol ng kahit sino dahil siya na ang may hawak ng manibela ng kanyang sariling tadhana. Humahalik ang banayad na simoy ng dagat sa mga pisngi ni Trina, dala ang amoy ng asin at ang sariwang hininga ng kalikasan. Sa maliit na bayan ng Batangas, kung saan ang bawat umaga ay binabati ng marahang tilamsik ng mga alon sa pampang, natagpuan ni Trina ang isang uri ng katahimikang inakala niyang hindi na kailanman magiging kanya. Ang kanyang maliit na kainan na may simpleng karatula na ang bagong simula ay puno na ng mga driver ng provincial bus at mga lokal na mangingisda na ang tawanan ay nagbibigay ng buhay sa kanyang bawat araw. Wala na ang puting benda sa kanyang noo. Ang tanging naiwan ay isang manipis at maputlang pilat, isang maliit na marka na nagsisilbing mapa ng kanyang nakaraan. Sa tuwing hinahawakan niya ito habang nakatingin sa salamin, hindi na siya nakararamdam ng pait. Sa halip, isa itong paalala na sa gitna ng matinding pagkawasak, ang tao ay may kakayahang mabuong muli ng mas matatag at mas marangal. Isang hapon, habang nagliligpit si Trina ng mga pinagkainan, napansin niya ang isang dalaga na nakaupo sa sulok, tahimik na lumuluha habang nakatingin sa kanyang telepono. Nilapitan niya ito at binigyan ng isang baso ng malamig na tubig. Ang tunay na marahang paglapag ng baso sa kahoy na mesa ay naging hudyat para mag-angat ng tingin ng babae. Lagi po ba talagang ganito kasakit?
Ang tanong ng dalaga, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi. Sabi niya, mahal niya ako, pero bakit pakiramdam ko ay kailangan ko siyang katakutan para lang manatili siya? Umupo si Trina sa tabi ng dalaga. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang mga daliri ay may gaspang mula sa pagtatrabaho, ngunit puno ng init ng pag-unawa. Ito ang kaniyang golden moment, ang pagkakataong maging liwanag sa dilim na minsan na rin niyang nilakbay. Anak, tandaan mo ito. Ang boses ni Trina ay tila isang malalim na awit ng karagatan. Ang pag-ibig ay hindi isang kadena na dapat mong pasanin dahil sa utang na loob. Kapag ang isang tao ay pinaparamdam sa'yo na kailangan mong mawala ang sarili mo para lamang mahanap mo siya, hindi iyon pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagbibigay ng takot. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan. Kapag naramdaman mo na ang iyong tahanan ay naging kulungan na, huwag kang matakot na bumitaw. Mas mabuti nang maglakad mag-isa sa ulan kaysa manatili sa isang mansyong puno ng lason. Natanaw ni Trina sa labas ng kainan ang isang pamilyar na sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat. Bumaba si Emil, suot ang kanyang simpleng t-shirt at may bitbit na ilang libro. Sa loob ng isang taon, ang kanilang pagkakaibigan ay naging katuwang ni Trina sa kanyang paghilom. Walang pagmamadali, walang pressure. Tanging isang malinis na suporta na nagtuturo sa kanya na maaari palang magtiwala muli. May dala akong balita mula sa Maynila, sabi ni Emil nang makalapit siya. Ang tunay na payapang ningning sa kanyang mga mata ay nagbigay ng kapanatagan kay Trina. Tinanggihan ng korte ang huling apela ni Marco. Mananatili sila sa loob ng mahabang panahon at ang pamilya ni Elena, sa wakas, naitirik na nila ang kandila sa kaniyang puntod ng may hustisya. Tumango si Trina. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ang nangyari o pabalikin ang mga taong nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang galit na magdikta sa kaniyang bukas. Napatawad na niya ang kaniyang sarili sa pananatili ng matagal at sapat na yon. Habang naglalakad sila ni Emil sa dalampasigan bago lumubog ang araw, pinanood ni Trina ang unti-unting pagkulay kahel ng langit. Ang tunay na marangal na paghila ng dagat sa buhangin ay tila naglilinis sa bawat bakas ng kaniyang mga paa. Wala na ang takot sa boses ni Marco o ang mapanghusgang tingin ni Doña Esperanza. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang sarili niyang tinig, isang tinig na malaya, matapang at puno ng pag-asa. Ang sirang preno ng pag-ibig ay hindi na lang kwento ng isang aksidente. Ito ay kwento ng isang paglalakbay mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging isang mananalo. Dahil sa dulo ng bawat madilim na kalsada, mayroong isang dapit hapon na naghihintay at isang bukas na ikaw na ang may hawak ng manibela.